Laban lang, laban. Laban lang tayo, laban lang. Dito na kami. So nasa bahay pamahalaan ng Santa sa Maria, Bulacan tayo guys. Nandito ngayon yung signature campaign ng Tay Kami Naman. At nakikita natin yung sila brother. Sila na yan no. Isa sila sa mga nag-signature. Walang bayan. Wala akong bayan. Sir, kusang loob nyo bang nagpunta rito para sa signature campaign? Opo. Nagala po namin hinihintay na dumating dito yan. Sir, baka sabihin nila binayaran kayo. Wala akong bayan. Walang bayan. DDS kami ng Santa Maria. Okay. Ma'am, picture lang ma'am. Okay na po. Santa Maria, Bulacan kami guys. So ito na. Andito kami sa People's Park. So pusa, makikita natin na napakarami pong pumipila ngayon. Ayan. Dito may nakikita tayo na nagbo-volunteer na nagbibigay ng libreng tubig, guys. So dito natin nakikita ngayon na yung solid mga Duterte dito sa may Santa Maria, Bulacan. So ayan o, nakikita natin na Okay. Hanggang 12 lang po tayo dito, pero 3 days naman. so ayan na guys, oh. Ayan. So maaga pa. So, 3 days daw pa na ito bro? Ha? 3 days. Sila sir po lang nag-coordinate. Oo. Si Irakan? Oh, saan? Hindi siya yan. Hindi, yung kapatid. Ano ba si Irakan dito? So ito nga guys no, para sa kaalaman ng lahat, 3 days daw po na magsi-signature campaign dito sa People's Park sa may Santa Maria, Bulacan. Kaya yung sa mga malapit dyan, ito na po yung pagkakataon nyo guys para ipakita yung suporta natin kaya BRRD. So yan, para sa kaalaman ng lahat. Ayan, si ate nakapag-signature na siya, oh. Laban lang tayo, nandito kami naman. Salamat po ng marami guys. Ako yung isang OFW na tinutulungan sa atin na makauwi ng 2,000. Oh. Kaya tayo, hindi ka namin iiwan. Kaya kami naman po. Huwag ka mag-alala, kasama ka namin sa aming mga prayers. At ang mga OFWs po ay andito lang din. Nasa mga OFW na natulungan ni Tatay Ligo. Maraming salamat tayo. Kami naman. So ayan ano, isa raw siya doon sa mga OFW na natulungan ni Tatay Digong. Ayan. Sana makalabas ka na natin dito. Ayan. I want to go. Misay po. Sana makalaya ng natin dito. Thank you sir. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Sir, anong masasabi natin pinsahin natin kay Duterte? Sana makalaya na po. Duterte sa ating mga Pilipinas, kaya din gawin.
May pandesal ka na. Ikaw lagi ko lang ako, pe. Ito na kayo, anong tinignan ng So patuloy po yung signature campaign dito sa Bulacan, no? At ngayon nga ay patuloy ang dumarating yung mga kababayan natin dito sa Santa Maria, Bulacan para makiisa sa signature campaign. Yan. Yun. So may dumating na naman po. Ayan, oh. Binigyan si tatay ni Ubi na sa atay, ano pong maramdaman? Hindi ko pa gano'ng pinapansin, pero nung umupo yung baga ako, tapos parang napakalaking difference ng ibig ko kumpara dun sa kasunod ko yung administration. Di ba, magkasabi niyo po, magkaiba ng malaking diferensya. Ano po ang example nun sa pagkakaiba niyo? Si Tatay Digo, minsan lang nila sa bibig niya palamura, pero talagang hindi siya mura. Kung ano yung dapat na para sa Pilipino, binibigay niya. Yung administrasyon natin ngayon, hindi lang gumalaw, pero matindi sa mura. Saan niyo po nalaman yung itong tayo kami naman signature campaign? Nakita ko yung kay Tatay Berto. Engineer Berto? Oo, tapos sinare ko lahat ng group. Sinare ko din. Tapos kanina pa ako naghihintay doon. Tapos hindi ko lang may tanong ako sa mga sabi niya, harapan namin. Definitely Valdez. Baka kayo sinasabi ko din yun. Nag-aanap ko sa nagtirmahan. Oo, nahanap ko. Kanina pa kayo. Sabi ko alam, Bebe, mag-aanap na sila nga ako. Ayun ko din nakita ko. Kasi, tulad po si VP Inday, pagka-presidente sa 2020. Naniniwala ako na kung paano si dating Pangulong Duterte ay naituro niya yun sa mga anak niya. Naniniwala ako doon kasi ako sa tatay ko. Kung ano yung pamulat sa akin ng tatay ko. Sa totoo, BBM ako, binoto ko si BBM. Dahil naniniwala ako sa tatay ko, pero nung naupo siya, nag-iba na lahat ng pananaw ko. Iba talaga. Posibleng wala siyang alam yan sa platform. Ma'am, kumusta yung flood control nyo rito sa Bulacan? Kumusta po yung flood control nyo dito sa Ay, Bulacan? madami. Sa Santa Maria, madami. Marami. Madami, oo. Sana magpapabasa ko sa mga madami. Pero hindi naman binabahan ito eh. Doon sa gawin alam na natin yung marami yun. Salamat po ng marami. Kaya lang talaga. Ma'am, isa na lang. Ano pong masabi niyo sa nagpakulong kay tatay dito? Yung nagtakulong, dalawang lang yan eh. Kasi takot na takot talaga silang maupo ang Duterte kasi sila papaldo sa gobyerno eh. Ayaw nilang matigil yung ganyang sistema kasi gusto nila alam mo yung yung old ways na magmupo ka sa gobyerno, kailangan pumaldo ka. Laging ganito nasa isip nila dapat buwagin na yun. Dapat buwagin na yun. Kahit ako sila sa Duterte parang hindi kasi alam nila matigil nila yung ganyang sistema. Kaya ako nagniwala ako sa kanila sa mga anak niya. Salamat ma'am, ingat po kayo. So, nandito ulit, no? Dumating si nanay, kasama pa niya yung kanyang mga anak. Ayan, guys. So, kasama pa ni nanay yung kanyang mga anak, guys. Nung fight kasi niya is very, nakita po natin yung pagbabago sa Pilipinas and ayun, kaya
PRRD pa rin po support. Ma'am, kung meron pa kayong mensahe kay Tatay Digong po, ano po yun? Ano ba? Salamat po, Tatay Digong, at sana po magpalakas po kayo at sana makauwi po kayo. Thank you ma'am, ingat po kayo. Makauwi na si Tatay Nico. As soon as possible. Miss ka na namin. Bakit po hanggang ngayon pumunta rin po Tatay Digong? Siyempre yung nagawa niya sa Pilipinas.